Ito yung latest na balita ngayon. Diyos mio Marimar. Talaga naman, mga kababayan. Baste at Robin Padilla raw sa 2028, mga ka-GPnatics. Pinaghahandaan na raw po ito ngayon ng kampo ng mga Duterte, mga kababayan. Particular na po itong mga nasa kampo ni VP Sara Duterte dahil pinangungunahan na nila, nag-a-assume na sila, mga kababayan, na may impeach po itong si Sara. Kaya binubuo na po nila ang Baste Padilla sa 2028. Ano to? Mga ka-GPnatics, sisirain ko ang Pilipinas? Diyos ko. Mga DDS naman, mag-isip naman kayo kung sino talaga ang pwedeng iupo na pwede po, mga kababayan, na umangat ang Pilipinas. Eh pag ito po ang pinaupo ninyo, ano na mangyayari sa Pilipinas yan? Diba? Oh. Puntahan natin yan, mga kababayan, ha. Ang kukulit ng mga to, eh. Ito po yung pahayag, mga ka-GPnatics. Ayan, sabi rito, sa pahayag dito, ayan, sorry ha, pero, sorry, mali pala. Ito pala, sabi rito ni Attorney Reyes Del Rosario, naghahanda na di umano ang PDP laban sa posibleng Baste Duterte Robin Padilla tandem for 2028. Mukhang nangangamba silang ma-impeach at ma-convict si VP Sara. This is what the Rage Coalition is all about para subukan ang popularity ni Baste. Sabi naman ng netizen dito, mga kababayan, sorry ha, pero tang-inang tandem yan. Natawa talaga ako. Buong buhay. Sorry ha, pero tang-inang tandem yan. Kung edukado kang tao, hahayaan mo bang pamunuan ka ng dalawang bobo na ito? Hindi na ako magbibigil at magbipreno dahil totoo naman. Tapos yung isa nagbanta pa na itutukhang ang buong Region 1, lalo na sa Ilocos Norte kapag nanalo daw. Kapatid niya, sobrang katanganan nating mga Pilipino kung gagawin nating pinuno ang dalawang yan. Oh my God! Goodbye Philippines pag nagkataon. Para tayong ginawang laughing stock, mga ka-GPnatics, kapag nanalo ang dalawang ito. Ano pa ang kayang ibigay niyan sa Pilipinas? Droga, marijuana, di ba? Biruin nyo, itong si Robin, binigyan ng pagkakataon. Di ba? Kahit paano, matutuman lang sana sa parliamentary procedure. Hindi pa rin niya magawa-gawa ngayon. Ilang taon na siya sa Senado, mga kababayan, 4 na taon na. Ha? 4 na taon na sa July. Wala pa ring alam itong si Robin Padilla kung hindi kumain, magmukbang. At syempre, mag-interfere kapag kailangan, kapag inutusan ng kanyang mga amo. Di ba? Sabi ni Sir Danny Taling, powers na ng powers ang lineup ng DDS. Pero inyo, ang daming naman matatalino. Ako, mga ka-GPnatics, marami naman kayong pambato na pwede nyong maging standard bearer eh. Bakit si Baste? Bakit si Robin Padilla? Ganun na ba kayo kadesperado? Hindi yan pangarap para isaayos ang Pilipinas. Kasi sabi ni Baste, bawiin natin ang Pilipinas. Bakit saan ba napunta ang Pilipinas? Di ba? Pero ang totoo, mga kababayan, mga ka-GPnatics, kapag kayo ang nagtandem, sisirain nyo ang Pilipinas. Sira na nga, sisirain nyo pa lalo. Goodbye Philippines talaga. Hindi, sabi kasi nila, ayon sa mga usap-usapan ngayon, mga kababayan, si Robin Padilla daw ay may malaki pang hatak. Okay? Kasi nag-number 1 senador. Ayaw naman nila si Bongo. Kasi nga si Bongo ayaw na magkakapatid na Duterte.
galit sila dyan. Mga kababayan, yan ang katotohanan. Ayaw lang nilang ilantad yan kasi ayaw nila magkahati-hati yung boto ng mga Duterte. Pero ang totoo, galit talaga yung mga anak ni Digong kay Bongo, mga kababayan. Kaya ang napipili nila ngayon, si Duterte as president, si Robin Padilla as vice president kasi malaki daw yung hatak. Baka winnable daw yung dalawa, mga kababayan. Sabi ni Ma'am Florida Luna, ano, bawiin ang Pilipinas, baka bawiin ang droga. Oo. Babawiin ang droga, no, Sir Jason Rivera. Kasi ngayon, wala na sila eh, mga kababayan, yung mga white substance nila dyan sa Davao, ano na nangyayari? Natitiklo. Oh, lugi na negosyo. Kaya wala na kita. Kaya kailangan bawi Pilipinas, bawi droga. Ganon? Maisip ko pa lang mga ka-GPnatics, paano kaya to si Sara Duterte nung nakaraan, iniisip ko kung paano makipag-usap sa mga foreign leaders. Si Basti Duterte, naisip ko rin ngayon kung paano makipag-usap. Gaganon-ganon yung bunganga. Diba? Habang nagsasalita. Ay baka mamaya mga kababayan, pati yung mga foreign investors dito, magpuntahan na kayo dito, open na, magsinghot tayo. Si Robin Padilla, baka pag nagkataon, naging vice president yan, isulong din niya, mga kababayan, doon sa mga kalyado nila, mga senador. Oy, gawin nyo ng legal ang marijuana. Hindi ko alam, mga ka-GPnatics, biruin nyo ha, sa Davao pa lang, si Basti Duterte wala nang ginagawa. Diba? Nababalitaan natin. Nakikialam ang national government sa kanila. Ano ang sabi ni Baste? Uy, wag nyo kaming pakialaman dito. Akong bahala sa issue ng droga. Oh. Doon pa lang hindi niya kayang sugpuin ng droga sa kanila. Kaya yung national government nakikialam. Paano pag humawak pa siya ng national government, mga ka-GPnatics? Ano, papasok din to si Baste. Alas 5 ng hapon. Uuwi, madaling araw. Anong ginagawa niya doon? Wala nang mga tao. Siya lang nagtatrabaho mag-isa. Baka iba tinatrabaho. Baka nagre-repack. Diba? Nagre-repack ng, ng pulbos. Pero yun mo, may tao bang ganon, mga kababayan? Okay lang sana kung sabihin natin na graveyard eh. Oh, sa mga call center, okay yan. Pero yung sa kanya, putik na yan, City Hall, wala ka nang kasama doon. Mga multo na lang yung kasama mo na nandoon. Yung mga bodyguard mo. Tapos mapasok ka ng alas 5. Anong klaseng trabaho tinatrabaho nyo doon? Baka trabahong barubal, trabahong illegal. Pag nanalo po yan, mga ka-GPnatics, talagang ayoko na maging Pilipino. Sasabihin ko, hindi ako Pilipino, pero nagsasalita ng Tagalog, Sabihin ko, iba na citizenship ko. Alis na talaga ako sa Pilipinas pag nagkataon. Oh. Sabi ni Sir Rani Shena, kinanana, matayak, laingin. Mamatay na lang daw siya kapag si Baste, tapos si Robin ang naging vice president. Sino kaya magpapatakbo ng bansa kapag yung dalawang naging leader natin? No? Siguro lahat, mga kababayan, adik na ang Pilipinas kapag yung dalawa ang nagtandem. Yung pag yung dalawa naging leader natin, Diyos ko, mga kababayan, legal na ang marijuana, sigurado. Kahit saan mo tingnan, kahit saan ka pumunta, legal lang marijuana, legal pa ang droga. Si Robin, wala nga nagawa eh. Sa Senado, 4 na taon nang nakaupo, mga kababayan. Ang alam lang kumain. Ang alam lang ipagtanggol ang mga Duterte. Pag naging vice president yan, mga kababayan, ang bukang bibig niyan, Duterte lang ang magaling.
Duterte lang ang dapat mamuno sa Pilipinas. Yan lang ang sasabihin niyan. Walang iba kung hindi humimod ng puwet ng mga Duterte. Kahit puro sablay na, kahit puro mali na ang gagawin ni Baste, mga kababayan, huray-huray pa rin yan. Talagang siguro magkakautaw pa rin yan. O tapos mga senador nila, si Serniak, si Banat Bay, si Guanzon, si Kiko Barsaga, itong si Harold Respicio, yan yung mga senador nila. Tapos itong si Chavit Singson. Sira ang Pilipinas. Talagang literal na goodbye Philippines tayo pag nagkataon. Ay nako, nakakasawang balita mga kababayan at nakakaiyak na nakakatawa. Ginagawa nilang laruan na lang ang gobyerno natin. Diyos ko, di pa ba kayo nagsawa? Napakarami nyo ng pera. Manahimik na lang kayo dyan sa lugar ninyo. Ihiwalay nyo na yung Davao kung gusto ninyo. Diba? Tapos yung mga ayaw na umiwalay yung Davao, pumunta kayo dito sa amin. Hayaan nyo na sila. Yung mga gustong umiwalay, iwalay daw yung Davao. Sige, magsama-sama na kayo ng mga Duterte. Okay lang naman yun eh. Para matigil ang Pilipinas. Di ba? Senate President nila si Ipe. Naspak. Sabi ni Sir Antonio, harakiri na lang ako. Pati wakal na lang daw. Sir Antonio Andaya. Maisip ko pa lang mga kababayan, ano kayang magandang idudulot ng dalawang yan kapag naging presidente at vice president yan? Di ba? Biruin mo, sa akin dati, ang panuntunan ko, panindigan ko sa pagpili ng presidente at vice president to, maliban yung last na election. Kasi iba yung naging panindigan ko dyan. Kasi ang lagi kong sinasabi, ang presidente at ang vice president dapat magkahiwalay. Bakit magkahiwalay? Na hindi magkasundo. Sabi ko, para pag may ginagawang mali ang presidente, nandyan si vice president para magtama at para sumita. Mga kababayan, until such time na dumating yung 2022 election, sabi ko, ngayon lang ako boboto na yung vice president at president natin ay magkasundo. Yung pala mga kababayan, dulot lang pala ng koalisyon. Unity team na naging itim. Literal na magkaaway. Literal mga kababayan, yung vice president ang sumisira sa presidente. Ang expected ko, gagawa ng mali ang presidente, vice president ang mag-aayos. O kaya, matino ang vice president, president ang loko-loko. Ganon, di ba? Yun sa mga panuntunan ko yun nung unang panahon, panahon pa ng hapon. Di ba? Na ganon, para makita natin kung ano yung ginagawang kamalian, kabuktutan ng Pangulo. O kaya nandyan yung Vice President, sabi kong ganon. Pero ngayon, baliktad eh. Mga kababayan, ang gumagawa ng katarantaduhan, Vice President. Hindi pa siya presidente noon. Ang dami ng kasalanan. O, akala mo siya ang number 1. Anyway, mga ka-GP Natics, maraming salamat po muli sa inyong lahat. Hanggang dito na lamang po ang ating live streaming ngayong gabi at magkita-kita po tayo bukas. Scary ba? Mama Florida Luna. Magkita-kita po tayo bukas mga kababayan sa ating pong mga uploads. At syempre, tayo po ay magla-live stream doon po sa pagdinig bukas mga kababayan ng impeachment laban kay BP Sara Duterte. Bye-bye! Thank you so much.